Aris, kumusta ka? Maligayang pagdating sa ating channel at sa iyong reading. Ikokonekta natin ang iyong enerhiya para sa mga araw na ito. Ito ay general reading lamang, kaya kunin ang tumutugma sa iyo. At kung maaari, tingnan din ang tanda mo sa buwan at pagsikat. Lagi itong may ipinapakitang higit sa maaring dumating. Sisimulan ko ang pagbabasa na ito gamit ang mensahe mula sa mga anghel ng liwanag na nais mag-iwan sa iyo ng isang senyales para sa mga susunod na araw, susunod na oras. Ano ang dapat mong malaman, Aris, tungkol sa anumang maaring dumating? Kaya magsisimula tayo sa isang barahan na nagsasabi sa atin na may darating na solusyon na mas magandang mga araw ang nakikita para sa iyo at higit sa lahat ang mga usaping may kinalaman sa personal na pagpapalakas o kung anong maaaring maging sandali upang kumilos kaugnay ng isang plano. Dahil nakikita ang mga mas magandang araw ngayon, dahil nagsisimula ka na makaramdam ng kalmado matapos ang maaring naging isang tunggalian, isang bagyo, isang magulong sitwasyon, isang nakakairitang sitwasyon na nagpawalang kontrol sa anumang bahagi ng iyong buhay. Maaring tungkol ito sa trabaho o sa personal na buhay, pero ang anim ng pag-iisip, ang anim ng espada, ay nagsasabi ng paglipat mula sa isang masalimuot na sitwasyon tungo sa mas maayos, mas ligtas, mas mabuti, at mas matatag na kalagayan. At maaaring may kinalaman din iyon dahil alam mo sa lugar na yun na yung tinutungo ay naroon din ang kayamanan, hindi ba? Naniniwala kung makakarating ka sa mabuting daungan. Makatuwid, ang stress na nararamdaman mo sa sandaling ito ay nagsisimula ng mabawasan at malapit mo nang makonekta ang iyong sarili sa ibang emosyon. Isang emosyon ng kaligayahan, ng pagkamayabong at ng pagpapalawak. Maaring malapit ka na ring maglakbay, maaring nakikipag-ugnayan ka sa mga malayong lupain mula sa kinaroroonan mo, maaring makatanggap ka ng paanyaya mula sa labas, maaaring gumagalaw din ang iyong trabaho, at may kinalaman sa isang kapaligirang medyo mas malayo sa kinaroroonan mo. Baka kailangan mong bumiyahe mismo para magtrabaho dahil katabi ito ng Emperatrice na malinaw na nagsasabi ng pagsasakatuparan ng mga proyektong pinangarap mo, mga proyektong gusto mong maisabuhay sa realidad. At bukod pa rito, ang pakiramdam na ito ng kapayapaan o ang pakiramdam na ito ng pagkakasundo matapos ang katapusan ng mahirap na sitwasyon ay gumigising sa loob mo ng maaring maging pagnanais na lumikha ng isang bagay o gumawa ng isang bagay o baguhin ang iyong saloobin sa harap ng anumang maaring naging kahirapan noon. Dumarating ang sandali kung kailan nagsisimula kang makaramdam at malinaw na sa aspetong astrologikal ay ganito ka, nagsisimula kang makaramdam ng pagnanais na kumilos, na literal na magsimulang lumikha at magsagawa ng mga dakilang bagay na dati mo nang iniisip o nararamdaman na gagawin. Nararamdaman mong handa ka na at nakahanda upang simulan ang pagpapatupad ng mga ideyang iyon at likhain at paunlarin ang mga ito. At higit sa lahat, ito ang panahon para maisakatuparan ang matagal mo nang gustong gawin dahil nahahanap mo ang mga paraan at mapagkukunan. At dahil lumabas din ang barahang dalawang barya, nahahanap mo rin ang mga taong kailangan mo at ang suportang kailangan mo. At bukod pa rito, sa pagsasakatuparan nito, tiyak na gagana ito ng kamangha-mangha dahil ibinabalik nito sa iyo ang isang bagay na mas ligtas at isang bagay na mas malaki ang inyo. Ibig sabihin, ang Emperatrice ay may kakayahang magparami ng mga mapagkukunan, hindi ba? Kaya naman, natatanggap mo rin bilang resulta ang lahat ng ibinigay mo para sa planong iyon, para sa proyektong iyon, o maging para sa relasyong iyon din. Dahil maaring pagkatapos ng isang panahon ng transisyon, kung saan sinusubukan mo makaalis sa isang mahirap na sitwasyon sa isang relasyon, dumarating ang isang magandang sandali kung kailan nagsisimulang umayos ang relasyon, kung kailan nagsisimulang muling mag-alab ang koneksyon mula sa kung ano ang komunikasyon, pagbibigay at pangako, ganang maaring maging wakas din ng kalungkutan para sa ilan sa inyo, ang wakas ng sitwasyong iyon. At ang Emperatrice ay malinaw na nangangailangan ng atensyon, nangangailangan ng pagmamahal, nangangailangan ng pag-ibig, nangangailangan ng personal na pag-aalaga, ngunit pati na rin ng isang tao na nag-aalaga sa kanya na sa paanuman ay nagbibigay sigla, nagmumutiba, at nagpaparamdam sa kanya sa enerhiyang iyon na napakataas sa mabuting paraan na taglay ng Emperatrice, hindi ba? Na isang enerhiya ng pagbubuntis,
ng mga mapagkukunan, ng pag-ibig higit sa lahat, pati na rin ang pagmamahal sa sarili na sumasalamin din sa taong lumalapit sa inyo. Bueno, ang mga mapagkukunan ay nagmumula sa kamay ng dalawa ng mga barya. Ang dalawa ng mga barya ay isang barahan na nagsasalita rin sa atin tungkol sa pangangailangan sa iyong panig na panatilihing maayos o balanse sa mga bagay dahil sa iyong pagbabago ng realidad, tiyak na lilitaw sa bagong kontekstong ito ang maaaring maging mga bagong elemento o bagong mapagkukunan na kailangan mong iangkop sa kung ano ang gumagana na. At doon, bueno, huwag mawalan ng balanse ang lahat ng iyong ginagawa, hindi ba? Dahil ang pagiging malikhain at ang pagpapalawak na ito ay malinaw na nagdadala ng mga bagong mapagkukunan, mga bagong tao, mga bagong trabaho o mas maraming gawain. Mas maraming oras, mas maraming dedikasyon sa isang tao kung tayo ay nasa isang relasyon na nais nating muling buhayin, gaya ng isang relasyon na nais nating simulan. Kaya ang hinihiling sa iyo ng dalawa ng mga barya ay maunawaan mo na kailangan mong mahanap ang balanse. Kaya sabayan mong gagampanan ang ilang tungkulin o gaya ng sabi ng Emperatrisa, sinusubukan mong tuparin ang pangarap na iyon sa antas ng sarili, sa trabaho, o sa personal mong buhay. Kaya ito ay sandali rin upang sa transisyong ito ay samantalahin mo ang mag-relax. Dahil ang mga bagay ay nakalatag upang walang maging pagkakamali, walang pagkalugi, kundi mga pakinabang lamang. Paano ka makakapag-relax? Sa pamamagitan ng hindi pagkuha sa mga bagay ng masyadong seryoso. Ang mga bagay na nangangailangan ng iyong atensyon, ibig sabihin ng mga bagay na nararamdaman mong kailangan mong asikasuhin mo ang mga ito upang ang iba na hindi nangangailangan ng labis na dedikasyon ay maghintay ng kaunti. Dahil ang mga bagay, ibig sabihin ay hindi mawawala at maaari kang mamuhunan ng oras sa kung ano ang maaring maging relasyong ito sa pamilya o sa paggawa ng mga aktibidad na magpapagaan ng iyong pakiramdam ng kaunti dahil magdadala ka ng iba't ibang sitwasyon ng sabay-sabay o mga gawain ng sabay-sabay at kailangan nating magbigay ang lahat ng iyon ng napakagandang resulta. Kung ikaw ay nasa ilalim ng kolong pressure o stress, at bukod pa rito ay sinusubukan mong panatilihing maayos ang lahat, maaari kang mag-overflow, hindi ba? Kaya humihingi ito ng sandali ng pagpapahinga sa personal na antas. Ang Emperatrice nga mismo ang gumagawa nito, kinakailangan ito, nangangailangan ng personal na attention mula sa kung ano ang pag-aalaga, pagpapakain sa sarili ng kung anong gusto niya, Aries, sa pagtugon sa kanyang mga pangangailangan ng lahat ng uri. At tungkol din ito sa mga relasyon, paglabas, at pakikisalamuha. Huwag nating kalimutan ng emperadora ay malakas ang ugnay sa pamilya at sa anumang relasyong nagpapalusog sa kanya, babae man siya o lalaki. Kaya magandang panahon ito para makahabol sa lahat ng ganong sitwasyon. May pahina ng mga kopa rito, isang barahang napakalakas ang pakiramdam at napakatalas ng kutob. Ang reyna ng mga kopa at tatlo ng mga pamalo ay talagang lubos na tugma sa maaring impormasyong saikiko o mga palatandaan. Ipinapahayag nito sa atin ang pagdating ng pag-ibig. Nakita mo na sinabi ko sa iyo na mayroong sitwasyon ng pag-ibig na maaring nasa pintuan ng iyong buhay. Ngunit maaari ring ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan lilitaw. Sa lahat ng paglawak na ito at sa liwanag sa dulo ng lagusan, may napakagandang ideya kung ano ang maaring planong aksyon na humihiling sa iyong gumanap bilang ina ng kaharian at talagang kahanga-hanga ito. Maaring kailangan mo ring maunawaan na ang sandaling ito ay dapat hawakan ng pinakakalmado hanggat maaari dahil sa paano man ay papasok ka sa ilang mga sitwasyong may kinalaman sa pagkatuto, sa espesyalisasyon, sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao, na para sa iyo ay magiging napakayaman sa lahat ng antas. Ito ay sandali rin upang pakawalan mo ang kung ano ang maaring maging anumang uri ng koneksyon, tulad ng, paano ko sasabihin, tulad ng pagdepende. At sa kasong ito ay hindi ito usapin ng relasyon ng magkapareha, ngunit ito ay ilang relasyonal na usapin ng pagdepende sa ilang ugnayang napakahalaga para sa iyo, na dapat mong pakawalan, dapat mong hayaang maging ganoon, hindi ba? Na maaring isang anak, halimbawa, dahil ito ay nasa tabi ng reyna ng mga kopa at bukod pa rito ay naroon din ang emperatrice.
Ito ay malinaw na para sa ilan sa inyo, lalo na ang anak na iyon ni Aris na lumilipad bueno, binubuksan ang landas patungo sa kanyang kalayaan. Kaya minsan ay maaaring medyo mahirap at ito ay sandali upang mapagtanto na ang anak na yon, ang anak na babae na yon, ay kailangang ibuka ang kanyang mga pakpak at gawin ang sarili niyang paglipad. Sinasabi nito sa akin na, oh, may isang taong interesado sa iyo, may isang taong interesado sa iyo at ipapaalam niya ito sa iyo. Maari ring ang relasyong nakita ko mula pa noong una, ay, tumataas ang antas. Dahil may isang pagpipilian na gagawin mo na nakabatay sa mga tunay na damdamin, sa mga pangarap na sa paanuman ay naibahagi na noon. Sa kung ano ang maaaring maging empatiya ng ilang mga interes, at bukod pa sa malalim na damdamin na nararamdaman sa pagitan ninyo. Ang papel ng ina ni Aris, dito ay may mensahe rin para sa kanila tungkol sa paghihintay ng mahahalagang kaganapan na dumarating mula sa kamay ng mga anak at ang mga ito ay napakabuti, napakabuti. Dito ay sinasabing ito sa iyo na gumawa ka ng napakagandang trabaho tungkol sa kung ano ang maaring maging pagpapalaki, pag-aaruga, dedikasyong iyon. At may isang napaka-interesanteng pag-unlad ng kung ano ang maari nitong kahinatnan sa paghubog ng mga anak na iyon. Sinasabi rin ito sa akin ang tungkol sa isang sitwasyon na maaring mangailangan sa iyong panig ng paglalakbay, paglipat, o kaya naman ay pagpaplano ng isang susunod na biyahe o pagpaplano ng ilang aksyon sa isang hinaharap na napakalapit dahil ikaw ay susulong sa kung ano ang maaring maging isang bagong teritoryo. Kaya mo nakikita kung paano nagsisimula ang iyong pagbabasa. Ang iyong pagbabasa ay nagsisimula sa pagsasabing ikaw ay patungo sa mabuting daungan. Iyon ay maaring isang bagong teritoryo o isang kilalang teritoryo, ngunit may bagong disposisyon sa iyong panig at sa mga panig na nasa usaping iyon. Doon ay makakaramdam ka ng napakakomportable sa gawaing ginagawa mo. Nakamit ang kung ano ang maaring maging tagumpay sa isang konteksto ng mga resulta. Sinasabi nito na nakikita mo ang lahat ng pinaghirapan mo ay namumunga na at higit sa lahat, kung ano ang maaring idulot ng tatlo ng mga pamalo. Isang malaking paglawak sa pananalapi o sa kinikita mo kaugnay ng trabaho mo at sa patuloy na pag-anlad ng mismong gawain mo. Huwag mong kalimutang mula rin iyan sa layuning inilalagay ng napakalakas na enerhiyang ito ang Emperatriz. Kung gayon, pinapangyari yun ng Emperatriz at ginagawa rin ng tatlo ng salapi na maisakatuparan niyon. Pero ano naman ang ginagawa ng tatlo ng tungkod? Pinapalawak nito. Pinapalawak ang sitwasyong iyon, pinapalago ito, at ikaw ay tumatanggap doon ng maaaring maging isang bagay dahil ang iyong focus ay nakatuon doon. Kaya naman, nag-unlad ka na may malinaw na focus sa kung ano ang nais mong makamit. Dahil dito, tatanggapin mo ang mga hamon at responsibilidad na angkop para sa mga mithiin at sa antas ng buhay na ninanais mo para sa iyong sarili. Ibig sabihin, kung may hinihingi, kung mataas ang hinihingi, kaya may dalawa ng salapi. May posibilidad kang makasabay at umayon doon, hindi ba? At magkaroon ng pagbubukas ng mga pagkakataon sa sitwasyong iyon na nangangailangan pa rin ng malaking pagsisikap dahil alam mo na sa lugar na ito, sa sitwasyong ito, sa katagalan, palagi kang magkakaroon ng malaking gantimpala. Yung mga inaasahan ay talagang napakataas at ang mga ito ay mapupunan, literal na mapupunan mga ito. Ngunit alam natin na ito ang nagiging mitsan ng transisyong iyon na walang permanente, walang hanggan, at ang sitwasyong ito ay nararamdaman na panandalian lamang. Ang sitwasyong kasalukuyang nangyayari ang nagtutulak sa iyo patungo sa resulta na ito. Binabanggit dito ang pagmamahal sa sarili. Kaugnay ito ng Emperatriz. Sinabi ko na sa iyong salitang iyan, laging sariling pag-ibig ang una. Ikinokonekta tayo roon ng mga gabay. Kung dama mo sa puso mo, iyon ang tamang landas. Matuto kang putulin ang lahat ng hindi tumutugma sa iyo. Ang kakulangan sa ginhawa ang magtutulak sa iyo na umalis sa lugar kung saan hindi ka nakabilang. Panahon na ngayon upang lumayo sa isang bagay sa iyong buhay. Bueno, ito nga yun, hindi ba? Kaya nga ikinokonekta tayo nito sa pagmamahal sa sarili. Kahangahangang pagbabasa, Aries. Hinihiling ko sa iyo na magtiwala at magdekreto dahil ito ay darating para sa iyo.